Sa gilid ng abalang kalsada sa Maynila, sa ilalim ng init ng araw at usok ng mga sasakyan, nakaupo araw-araw si Lila, isang dalagitang nagbebenta ng sampagita. Payat ang kanyang katawan, sunog sa araw ang balat, at ang kanyang suot ay luma ngunit malinis. Sa maliit niyang bayong ay nakasalansan ang mga puting bulaklak na may samyo ng pag-asa, kahit ang buhay niya mismo ay tila wala ng pag-asang natitira. Maaga pa lang ay gising na si Lila. Bago pa sumikat ang araw, naglalakad na siya mula sa barong-barong na inuupahan nila ng kanyang lola sa gilid ng riles. Ang tunog ng tren tuwing madaling araw ang nagsisilbing alarm clock nila, walang relo, walang luho, tanging tibay ng loob lamang. Lila, mag-ingat ka ha, paalala ng kanyang lola Rosa, habang inaayos ang tali ng bayong. Opo, la. Babalik po agad ako, sagot niya na may pilit ng ngiti. Matagal nang ulila si Lila. Ang kanyang mga magulang ay nasawi sa isang aksidente noong siya ay 8 taong gulang pa lamang. Simula noon, si Lola Rosa na ang naging mundo niya, ang tanging pamilya, sandalan at dahilan para magpatuloy. Habang naglalakad siya papunta sa paborito niyang pwesto malapit sa isang lumang simbahan, paulit-ulit niyang inuusal sa sarili ang mga salitang, bibilhin nila to, kailangan. Para kay Lola. Bili na po kayo ng sampagita, mabango po, swerte po, mahina ngunit magalang niyang alok sa bawat dumaraang tao. May ilan na bumibili, may ilan na nagbubulag-bulagan, at may ilan na tinitingnan lang siya na para bang isa siyang bahagi ng kalsada, isang bagay na sanay na silang hindi pansinin. Sanay na si Lila roon. Hindi na masakit. O baka sanay na lang siyang masaktan. Bandang hapon, habang papalubog na ang araw, napansin ni Lila ang isang binatang nakaupo sa bangketa sa di kalayuan. Nakasuot ito ng maayos na damit, malinis na polo, itim na pantalon at leather na sapatos. Ngunit kakaiba ang kanyang anyo. Nakayuko ito, pawis na pawis, at tila hirap na hirap huminga. Hindi agad pinansin ni Lila. Marami na siyang nakikitang ganoon, mga lasing, mga pagod, mga problemado sa buhay. Ngunit maya-maya, nakita niyang bumagsak ang lalaki sa gilid ng kalsada. Kuya, napasigaw si Lila. Walang lumalapit. Ang mga tao'y nagmamadali, abala sa kani-kanilang mundo. May ilan pang umiwas, baka raw madamay. Dahan-dahang lumapit si Lila, nanginginig ang kanyang mga kamay. Kuya, gising po, mahina niyang tawag. Walang sagot. Maputla ang mukha ng binata at mabagal ang kanyang paghinga. Kinabahan si Lila. Wala siyang alam sa unang lunas. Wala siyang cellphone. Wala siyang pera. Ngunit may puso siyang hindi kayang iwan ang isang taong nangangailangan. Tinanggal niya ang maliit na bote ng tubig na baon niya at dahan-dahang binasa ang noo ng lalaki. Kuya, pakiusap, gising po, nangingilid ang luha sa kanyang mga mata. Isang matandang babae ang napadaan. Hay nako, iha, huwag mo nang pakialaman. Baka mapahamak ka pa, sabi nito sabay alis. Ngunit hindi gumalaw si Lila. Makalipas ang ilang minuto, bahagyang gumalaw ang lalaki. Umuwol ito, pilit na idinilat ang mga mata. Tubig, mahina nitong sabi. Agad na inabot ni Lila ang bote. Dahan-dahan lang po, kuya. Uminom ang binata, sa kamuling napapikit. Ngunit mas maayos na ang kanyang paghinga. Mabuti na lang, bulong ni Lila, kahit hindi niya alam kung ano ang susunod niyang gagawin. Maya-maya, may humintong jeep malapit sa kanila. Isang lalaking mukhang security guard ang bumaba. Anong nangyari? Tanong nito. Nawalan po siya ng malay, sagot ni Lila. Hindi po ako makaalis. Tinulungan ng lalaki ang binata at kalaunan ay may tumawag ng ambulansya. Bago isakay ang lalaki, bigla nitong hinawakan ang kamay ni Lila. Salamat, mahina nitong sambit bago tuluyang mawalan ng ulira. Napatayo si Lila, nanginginig pa rin. Hindi niya alam kung bakit nangingilid ang luha niya, takot ba iyon, awa, o kung ano paman. Pag-uwi niya sa kanilang barong-barong, napansin agad ni Lola Rosa ang kanyang anyo. Anong nangyari sa'yo, iha? Nag-aalalang tanong. Ikinuwento ni Lila ang lahat. Tahimik lang na nakinig ang matanda. Ginawa mo ang tama, sabi ni Lola Rosa sa huli. Hindi lahat may lakas ng loob na tumulong. Kinagabihan, habang nakahiga si Lila sa manipis na banig, hindi niya maiwasang isipin ang binatang iniligtas niya. Hindi niya alam ang pangalan nito. Hindi niya alam kung mabubuhay ba ito.
Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, may kakaibang pakiramdam, parang may nagbago, kahit hindi pa niya alam kung ano. Samantala, sa isang pribadong ospital sa Maynila, nagising ang binata. Nakapalibot sa kanya ang mga mamahaling kagamitan. Isang babaeng elegante ang agad na lumapit. "Apo, gising ka na," umiiyak nitong sabi. Ang binata, si Adrian, ay bahagyang napangiti kahit mahina. Sa kanyang isip, malinaw ang isang imahe, isang dalagitang maihawak na sampag-ita, may matang puno ng takot ngunit tapang. "Lola," mahina niyang sambit. May babaeng tumulong sa akin." Hindi niya alam kung sino si Lila. Hindi rin alam ni Lila kung sino si Adrian. Ngunit ang tadhana, tahimik na gumagalaw, ay nagsimula ng pagtagpuin ang dalawang mundong kailanman ay hindi inaasahang magsasalubong. Mabagal na bumukas ang mga mata ni Adrian. Ang kisam sa itaas niya ay puting-puti, may malalambot na ilaw na hindi nakasisilaw. May mahinang tunog ng makina sa tabi ng kanyang kama, isang tunog na nagpapaalala sa kanya na siya ay nasa pagitan ng kahinaan at buhay. "Nasaan ako?" mahina niyang tanong. "Nasa ospital ka, iho," sagot ng isang pamilyar na tinig. Lumingon siya at nakita ang kanyang Lola Mercedes, elegante pa rin kahit may bakas ng pag-aalala sa mukha. Hawak nito ang kanyang kamay, mahigpit, parang takot na muling mawala siya. "Akala ko hindi na kita makikita," umiiyak na sabi ng matanda. Piliting humiti si Adrian. "Pasensya na po, Lola." Lumapit ang doktor. Ipinaliwanag nito na si Adrian ay inatake ng matinding pagkapagod at dehydration. Ilang araw na pala itong halos hindi natutulog at kumakain dahil sa sunod-sunod na problema sa kumpanyang pinamamahalaan niya. "Kung wala pong agad na tumulong sa inyo, maaaring mas lumala pa ang kondisyon ninyo," seryosong sabi ng doktor. Biglang naningkit ang mga mata ni Adrian. "Dok, may babaeng tumulong sa akin. Bata pa. Nagbebenta ng sampagita." Nagkatinginan ang doktor at si Lola Mercedes. "May nagsabi nga po sa amin na may isang dalagitang hindi umalis sa tabi ninyo hanggang dumating ang tulong," sagot ng doktor. Kung hindi dahil sa kanya, hindi na natapos ang pangungusap. Ngunit sapat na iyon para bumigat ang dibdib ni Adrian. Isang sampagita girl. Samantala, sa kabilang dulo ng lungsod, maaga na namang nagising si Lila. Ngunit kakaiba ang pakiramdam ng umagang iyon. Hindi niya maipaliwanag kung bakit mabigat ang kanyang dibdib, parang may hinihintay siyang balita na hindi naman niya alam kung darating. "Lila, huwag kang magpuyat kakaisip," paalala ni Lola Rosa habang nagtitimpla ng kape. "Hindi mo kontrolado ang lahat." "Opo, La," sagot niya, ngunit hindi pa rin maalis sa isip niya ang mukha ng binatang nawalan ng malay. Pagdating niya sa simbahan, mas kaunti ang bumibili ng sampag-ita. Umiinit ang ulo ng ilan, masungit ang iba. Ngunit tiniis ni Lila ang lahat. Para kay Lola, bulong niya sa sarili. Bandang tanghali, habang nag-aayos siya ng paninda, may humintong itim na kotse sa tapat ng simbahan. Makinis, mamahalin, ibang-iba sa mga jeep at tricycle na karaniwan niyang nakikita. Bumaba ang isang lalaking nakabarong at isang babaeng mukhang may edad ngunit elegante. Napatigil si Lila. Hindi niya alam kung bakit, ngunit may kung anong pamilyar sa kanilang presensya. Lumapit ang lalaki. "Ikaw ba si Lila?" Nanlaki ang kanyang mga mata. "Opo, bakit po?" "Ako ang assistant ni Adrian. Matagal ka na naming hinahanap." Parang umikot ang mundo ni Lila. Si kuya po ba?" "Yung." "Siya ang tinulungan mo." Lumapit ang babae, si Lola Mercedes. Tinitigan niya si Lila mula ulo hanggang paa. Nakita niya ang manipis na tsinelas, ang luma ngunit maayos na damit, at ang mga matang puno ng kaba. "Iha," mahinahon nitong sabi, "ikaw ang nagligtas sa apo ko." Napatulo ang luha ni Lila. "Ginawa ko lang po ang tama." Hindi napigilan ni Lola Mercedes na yakapin siya. Isang yakap na hindi kayang bilhin ng pera, yakap ng pasasalamat at paghanga. "Nais ka naming makilala ni Adrian," sabi ng matanda. "Kung papayag ka." Nag-alinlangan si Lila. "Pwede po bang isama ko ang lola ko?" Ngumiti si Lola Mercedes. "Siyempre." Sa unang pagkakataon, sumakay si Lila sa isang kotse na may malamig na hangin at malambot na upuan. Tahimik lang siya sa buong biyahe, mahigpit na hawak ang bayong ng sampag-ita,
parang iyon ang tanging nagpapaalala sa kanya kung sino siya. Pagdating nila sa ospital, kumabog ang dibdib niya. Pagpasok niya sa kwarto, nakita niya si Adrian, nakahiga, maputla, ngunit may mga matang puno ng pagtataka at tuwa. Ikaw, mahina nitong sabi. Ikaw yung Sampaguita girl. Umiti si Lila, nanginginig ang boses. Kumusta na po kayo? Umupo si Adrian ng kaunti. Kung hindi dahil sa'yo baka wala na ako rito. Tahimik ang silid. Walang makapagsalita. Parang huminto ang oras. Salamat, seryoso nitong sabi. Hindi ko alam kung paano kita babayaran. Agad na umiling si Lila. Hindi ko po ginawa para sa kapalit. Lalong humanga si Adrian. Sa buong buhay niya, sanay siya sa mga taong may intensyon, pera, koneksyon, kapangyarihan. Ngunit ang batang nasa harap niya ay iba. Pag-uwi ni Lila kinagabihan, hindi pa rin siya makapaniwala sa mga nangyari. Hawak niya ang maliit na sobre na iniabot ni Lola Mercedes, pera para sa gamot at pagkain. Hindi ito utang, sabi ng matanda kanina. Tulong ito. Habang nakahiga si Lila, napatingin siya sa kisame ng barong-barong. Sa labas, naririnig ang tren. Ngunit sa loob ng kanyang puso, may bagong tunog, tunog ng pag-asa. Samantala, sa malaking bahay ng mga Villarreal, tahimik na nag-iisip si Adrian. Paulit-ulit sa kanyang isip ang mukha ni Lila, simple, dalisay, totoo. Lola, sabi niya, gusto ko siyang tulungan. Hindi dahil sa utang kundi dahil gusto ko. Ngumiti si Lola Mercedes. Minsan, iho, ang mga taong nagpapabago ng buhay natin ay dumarating sa pinaka hindi inaasahang paraan. Hindi pa nila alam, ni Adrian, ni Lila, na ang simpleng pagkikitang iyon ay simula pa lamang ng mas mabigat na pagsubok, mas masakit na katotohanan, at isang tadhanang babago sa kanilang dalawa magpakailanman. Makalipas ang ilang linggo, unti-unti nang bumabalik ang lakas ni Adrian. Pinayagan na siyang makalabas ng ospital, ngunit may mahigpit na bilin ang doktor, iwasan ang labis na trabaho at stress. Para sa isang taong sanay sa kontrol at bilis ng mundo ng negosyo, ang pamamahinga ay tila parusa. Ngunit may isang bagay na nagbibigay liwanag sa kanyang mga araw, ang alaala ni Lila. Hindi niya ito basta makalimutan. Sa bawat sandaling pumipikit siya, bumabalik ang imahe ng dalagitang maihawak na Sampaguita, ang tapang sa kabila ng takot, ang kabutihang walang hinihinging kapalit. Isang hapon, habang nakaupo si Adrian sa terasa ng kanilang malaking bahay, tinawag niya ang kanyang assistant. Hanapin mo si Lila, mariin niyang utos. Gusto kong siguraduhin na maayos ang kalagayan nila ng lola niya. Opo, sir, sagot ng assistant. Samantala, sa kabilang panig ng lungsod, patuloy ang buhay ni Lila sa dati nitong takbo. Maaga siyang gumigising, nagbebenta ng Sampaguita, at inuuwian ang pagod ngunit may konting ngiti sa labi, lalo na kapag sapat ang kita para sa gamot ni Lola Rosa. Ngunit hindi palaging mabait ang mundo. Isang gabi, habang pauwi si Lila, nadatnan niyang nakaupo sa labas ng kanilang barong-barong ang kanilang landlord. May kasama itong dalawang lalaki na mukhang hindi nagbibiro. Lila, malamig nitong sabi, 3 buwan na kayong hindi nakakapagbayad ng upa. Nanginig ang kamay ni Lila. Pasensya na po, nag-ipon pa po kami. Babayaran ko po, pangako. Umiling ang lalaki. Hindi sapat ang pangako. May 1 linggo kayo. Kung hindi, aalis kayo. Nang pumasok si Lila, nakita niyang nakahiga si Lola Rosa, hirap huminga. Agad siyang lumapit. Laayos lang po ba kayo? Mahinang humiti ang matanda. Huwag mo akong alalahanin, iha. Malalagpasan din natin to. Ngunit sa kaibuturan ng puso ni Lila, alam niyang hindi madali ang kanilang pinagdadaanan. Kinabukasan, habang nagbebenta siya ng Sampaguita sa harap ng simbahan, may humintong pamilyar na kotse. Bumaba si Adrian, nakasuot ng simpleng polo at jeans, malayo sa imahe ng isang mayamang negosyante. Nanlaki ang mga mata ni Lila. Kuya Adrian. Ngumiti siya. Pwede ba kitang makausap? Naupo sila sa bangko sa tabi ng simbahan. Tahimik muna, parang parehong naghahanap ng tamang salita. Kumusta ka? Tanong ni Adrian. Ayos lang po, sagot ni Lila kahit halatang pagod. Kayo po? Mas mabuti na. Dahil sayo. Nag-init ang pisngi ni Lila. Ginawa ko lang po ang dapat.
Nag-alok si Adrian ng tulong, pag-aaral, tirahan, trabaho. Ngunit sa bawat alok niya, may kaba sa mata ni Lila. Hindi po ako sanay sa ganito, mahina niyang sabi. Ayokong isipin niyo na may hinihingi ako. Napabuntong hininga si Adrian. Hindi ito awa. Pagkakataon ito. Bago pa sila makapag-usap pa, biglang dumating ang isang babae, elegante, matikas, at may malamig na tingin sa mga mata. Siya si Beatrice, ang fiance ni Adrian. Adrian, matigas nitong sabi, ito ba ang dahilan kung bakit nawawala ka palagi? Nagulat si Lila. Fiance, bulong niya sa sarili. Ito si Lila, paliwanag ni Adrian. Siya ang tumulong sa akin noong. Isang sampagita girl, puto ni Beatrice, sinipat si Lila mula ulo hanggang paa. Ngayon ko lang naintindihan. Nanikip ang dibdib ni Lila. Pasensya na po, sabi niya. Aalis na lang po ako. Ngunit hinawakan ni Adrian ang kanyang braso. Huwag. Lalong tumalim ang tingin ni Beatrice. Adrian, may mundo kang ginagalawan. Hindi siya kabilang doon. Tahimik si Lila, ngunit bawat salita ay parang kutsilyong tumatama sa kanyang puso. Kinagabihan, umuwi si Lila na luhaan. Yakap niya si Lola Rosa, nanginginig ang balikat. Parang malipuyatang tumulong ako. Mahigpit siyang niyakap ng matanda. Hindi kailanman mali ang gumawa ng tama, iha. Pero minsan, may kapalit ang kabutihan, pagsubok. Samantala, sa mansion, mainit ang pagtatalo ni na Adrian at Beatrice. Huwag mong kontrolin ang buhay ko, sigaw ni Adrian. Pinoprotektahan kita, sagot ni Beatrice. May reputasyon ka. Hindi reputasyon ang iniligtas niya. Buhay ko. Sa unang pagkakataon, napaisip si Adrian kung ano nga ba talaga ang nais ng kanyang puso. Kinabukasan, dumating ang assistant ni Adrian na may masamang balita, pinagbabanta ang paalisin sina Lila sa kanilang tirahan. Hindi na nagdalawang isip si Adrian. Dumiretso siya sa barong-barong. Lila, seryoso niyang sabi, hayaan mo akong tumulong. Nag-alinlangan si Lila, ngunit nang makita niyang nahihirapan si Lola Rosa, bumigay ang kanyang puso. Para po kay Lola, bulong niya. Inilipat sila ni Adrian sa isang maliit, ngunit maayos na apartment, hindi marangya, ngunit ligtas. Sa unang gabi roon, tahimik na umiyak si Lila, luha ng hiya, pasasalamat at takot. Habang nakatingin si Adrian sa labas ng bintana ng apartment, alam niyang tumawid na siya sa isang linya na hindi na niya kayang balikan. At sa malayo, si Beatrice ay nakangiti, isang ngiting mailihim na balak. Ang tadhana, na minsang nagtagpo sa kanila sa gitna ng kalsada, ay ngayon namang sinusubok ang kanilang mga puso. Tahimik ang gabi sa maliit na apartment na inilipatan ni Lila at Lola Rosa. Malinis ang sahig, may maliit na mesa, at may bintanang may kortinang puti, isang simpleng lugar, ngunit para kay Lila, para itong panaginip na ayaw niyang magisingan. Ang lamig dito, iha, mahina ngunit masayang sabi ni Lola Rosa habang hinihimas ang kutson. Hindi tulad sa dati. Ngumiti si Lila, ngunit may bigat sa kanyang dibdib. Opo, sana lang hindi po ito pansamantala. Sa kabila ng kaginhawaan, hindi mapakali ang kanyang isip. Paulit-ulit bumabalik sa kanya ang mga salitang binitiwan ni Beatrice, hindi siya kabilang sa mundo mo. Samantala, sa kabilang panig ng lungsod, tahimik na nagbabantay si Beatrice sa bawat galaw ni Adrian. Sanay siyang makuha ang gusto, kontrol, respeto, at kapangyarihan. At ngayon, isang sampagita girl ang tila humahadlang sa kanyang perpektong plano. Hindi pwedeng magtagumpay ang batang iyon, malamig niyang sabi sa sarili. Kinabukasan, ipinatawag ni Beatrice ang isang pribadong investigador. Hanapin mo ang lahat tungkol kay Lila, utos niya. Lahat. Habang unti-unting nabubunyag ang kahirapan at pinagmulan ni Lila, isang balak ang unti-unting nabubuo sa isip ni Beatrice. Samantala, sinubukan ni Adrian na maging normal ang lahat. Inalok niya si Lila ng trabaho sa isa sa kanilang maliit na foundation, simpleng opisina, makataong sahod, walang pilitan. Gusto kong matuto, mahina ngunit matatag na sabi ni Lila. Hindi po habang buhay umaasa. Napangiti si Adrian. Iyan ang dahilan kung bakit kita nirerespeto. Sa unang araw ni Lila sa opisina, nanlaki ang kanyang mga mata sa dami ng tao at papel. Ngunit sinikap niyang matuto,
mula sa pag-aayos ng dokumento hanggang sa pakikipag-usap ng magalang at may kumpiyansa. Unti-unting napapansin ni Adrian ang pagbabago kay Lila, hindi dahil sa pera, kundi dahil sa tiwala sa sarili. Ngunit isang hapon, biglang dumating si Beatrice sa opisina. Adrian, malakas nitong sabi, kailangan nating mag-usap. Sa harap ng lahat, iniabot niya ang isang folder kay Lila. Alam mo ba kung sino talaga ang mga magulang mo? Namutla si Lila. Ano po? Nakulong ang ama mo. At ang ina mo, namatay sa kahihiyan, malamig na dagdag ni Beatrice. Ganyan ba ang taong gusto mong isama sa mundo mo, Adrian? Parang gumuho ang mundo ni Lila. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Hindi po totoo yan, mahina niyang sabi. Tumayo si Adrian. Tama na, Beatrice. Ngunit huli na. Tumakbo palabas si Lila, luhaan, wasak ang loob. Pag-uwi niya sa apartment, niyakap siya ni Lola Rosa. May mga lihim ang nakaraan, iha, mahinahon nitong sabi. Pero hindi iyon ang sukatan ng pagkatao mo. Kinabukasan, nagpa siya si Lila na umalis. Iniwan niya ang apartment, ang trabaho, at ang katahimikang sandaling natikman. Isang sulat lamang ang iniwan niya kay Adrian. Maraming salamat sa lahat. Pero kailangan kong hanapin kung sino talaga ako, mag-isa. Nang mabasa iyon ni Adrian, tila may humigpit sa kanyang dibdib. Hahanapin ko siya, mariin niyang sabi. Ngunit nawala si Lila, tila bula na naglaho sa hangin. Sa malayo, nakangiti si Beatrice. May mga laban na hindi kailangang sigawan, bulong niya. Ngunit hindi niya alam, ang pagkawala ni Lila ang magiging simula ng katotohanang matagal ng tinatago at ng isang pagbabagong hindi niya kayang pigilan. Ang tadhana ay muling kumilos, mas tahimik, mas mapanganib. Tahimik ang umaga sa isang maliit na bayan sa probinsya ng Quezon. Sa harap ng lumang palengke, may isang dalagang nakatayo, may hawak na bayong ng puting bulaklak. Hindi na siya ang dating Lila na nanginginig sa hiya at takot. Mas payapa ang kanyang mukha ngayon, mas matatag ang tindig, ngunit dala pa rin niya ang parehong kababaang loob. Bili na po kayo ng sampagita sariwa po, mabango, mahinahon niyang alok. Matapos siyang umalis sa Maynila, dinala ni Lila si Lola Rosa sa probinsya, isang lugar na mas tahimik, mas mura ang pamumuhay, at mas malapit sa alaala ng kanyang pagkabata. Dito niya sinimulang buuin muli ang sarili, malayo sa yaman, intriga, at sakit na iniwan niya sa lungsod. Hindi madali ang lahat. May mga gabing umiiyak siya sa ilalim ng buwan, tahimik na nagtatanong kung tama ba ang desisyong ginawa niya. Ngunit sa bawat umaga, pinipili niyang bumangon, magtrabaho, at magmahal, para sa sarili at para sa lola niyang patuloy na lumalaban sa karamdaman. Samantala, sa Maynila, tila nawala ng kulay ang mundo ni Adrian. Hindi niya mapatawad ang sarili. Pinayagan niyang masaktan si Lila, pinayagan niyang diktahan ng iba ang kanyang mga desisyon. Kahit tinapos na niya ang relasyon kay Beatrice, huli na ang lahat, wala na si Lila. Ihahire ko ang lahat kung kailangan, mariing sabi ni Adrian sa kanyang assistant. Hanapin niyo siya. Lumipas ang mga buwan. Walang bakas. Walang balita. Hanggang isang araw, habang bumibisita si Adrian sa isang probinsya para sa isang outreach program ng kanilang foundation, may naamoy siyang pamilyar na halimuyak, ang samyo ng sampagita. Napatigil siya. Sa di kalayuan, may isang dalagang nag-aayos ng mga bulaklak sa maliit na mesa. Payak ang damit, ngunit may kakaibang liwanag sa kanyang mukha. Lila, bulong niya. Parang tumigil ang mundo nang magtama ang kanilang mga mata. Nanlaki ang mga mata ni Lila. Nanginginig ang kanyang mga labi. Kuya Adrian. Nagkatinginan sila, walang galit, walang sisihan, tanging katahimikang puno ng emosyon. Hinahanap kita, mahina ngunit puno ng pagsisisi ang tinig ni Adrian. Araw-araw. Huminga ng malalim si Lila. Kailangan ko pong hanapin ang sarili ko bago ako makahanap ng iba. Tumango si Adrian. At nahanap mo ba? Umiti si Lila, isang ngiting puno ng lakas. Opo. Ipinakilala niya si Adrian kay Lola Rosa. Mahina na ang matanda, ngunit malinaw ang mga mata. Iha, bulong ni Lola Rosa kay Lila, hindi kasalanan ang magmahal. Kasalanan ang talikuran ang sariling halaga. Sa mga sumunod na araw, nanatili si Adrian sa probinsya. Hindi siya nag-alok ng yaman, hindi ng pangako, kundi ng oras.
Tinulungan niya si Lila sa pagbebenta, nakinig sa kanyang mga kwento, at natutong mamuhay ng simple. Isang hapon, habang magkasama silang nakaupo sa ilalim ng punong mangga, nagsalita si Adrian. Hindi kita kailangan para kumpleto ako, sabi niya. Pero gusto kitang piliin araw-araw. Napaluha si Lila. Hindi ako babalik sa mundo mo kung mawawala ang akin. Ngumiti si Adrian. Kung ganoon, gumawa tayo ng mundong atin. Ilang buwan ang lumipas. Sa tulong ng foundation, nagtayo sila ng isang maliit na kooperatiba para sa mga sampagita vendor, may tamang kita, benepisyo at dignidad. Hindi itinago ni Adrian si Lila sa likod ng kanyang pangalan, sa halip, ipinagmalaki niya ang lakas ng loob at kabutihan nito. Sa huling araw ni Lola Rosa, tahimik ang paligid. Hawak-hawak ni Lila ang kamay ng kanyang lola, habang si Adrian ay nakatayo sa tabi nila. Masaya ako, mahina nitong sabi. Nakita kong nagbunga ang kabutihan mo. Pagpanaw ni Lola Rosa, inilibing siya sa probinsya, sa ilalim ng punong mangga na minsang sinilungan ng kanilang mga pangarap. Isang taon matapos iyon, sa parehong simbahan kung saan minsang nagbenta ng sampagita si Lila sa Maynila, may isang simpleng kasal na naganap. Walang ingranding dekorasyon. Walang mamahaling bisita. Ngunit puno ng pagmamahal, respeto at alaala. Habang naglalakad si Lila sa pasilyo, may hawak siyang maliit na palumpo ng sampagita. Sa dulo, naghihintay si Adrian, hindi bilang isang mayamang lalaki, kundi bilang isang taong minsang naligtas ng kabutihan at ngayon ay piniling magmahal ng totoo. At sa kanilang pag-iisang dibdib, napatunayan ang isang katotohanan. Ang kabutihang mula sa puso, kahit kasing liit ng isang sampagita, ay kayang baguhin ang kapalaran, maghilom ng sugat, at lumikha ng isang tadhanang hindi kayang bilhin ng yaman.